So, mag-aano lang ako dun sa interview ni Jordan Clarkson. Meron siya sinabi ro na parang yun yung nagpapatunay na kailangan ng SBP ng ang maglalaro sa Gilas is matagal nang naglalaro. At nakita ko rin yung sinabi ng ibang YouTube vloggers na sinabi ni Coach Eric Spoelstra, ang kulang sa Gilas is familiarity and chemistry. So, ibig sabihin, unang-una kasi paiba-iba ng coach. So, doon pa lang wala ng familiarity. So, pagdating sa court, walang familiarity. So, kahit sinong ilagay mong players dyan, ang gagaling na ng players natin eh. Wala na tayong problema. Yung doon ako pupunto. Bakit ka magpapasok ng naturalized player na sa game lang nakita o nagkaroon ng idea na yung kakampi niya may kaya palang gawin ng kakampi niya yung mga bagay na yun. So, ibig ko sabihin, inamin mismo ni Clarkson, si Jordan Clarkson mismo galing sa bibig niya na parang wala siyang idea paano maglaro si Roger Pugoy. So, SBP, bakit ka magpapasok ng isang naturalized player na walang ka-idea paano maglalaro si RR Pugoy? Si RR Pugoy matagal nang nasa Gilas yan. I think sunod kay Kiefer, sunod kay Kiefer, Junmar at Japet, si RR, si Roger Ray Pugoy ang pinakamatagal dyan sa Gilas. So, bakit ka magpapasok ng bakit ka magpapasok ng naturalized na hindi familiar sa mga kampe niya? Hindi, kumbaga parang, okay, fine. Okay yun, napabilib siya. Kumbaga, napahanga siya ni Pugoy dahil si Pugoy pala is may post-up game. Pugoy pala is a shooter kung bibigyan ng pagkakataon. Doon lang niya nalaman kung anong kayang gawin at anong laro ni RR Pugoy. Can post up small defenders kagaya nung nangyari sa Angola. So, ba't ka magpapasok ng player na walang idea dun sa walang idea dun sa strengths ng kakampi mo. And then dun sa isa pa, kaya nga binura ko yung isa kong comment eh. Kasi, nag-comment ako dun sa isang YouTube channel. Then, ang sabi may nag-reply sa akin, nag-reply dun sa comment ko, sabi, sure ka na si Carl Anthony, sure ka na preparation time, bakit si Kat, nauna pang dumating si Clarkson, tapos yung Dominican Republic is maganda tinatakbo yung ibang teams. Well, uulitin ko, Okay, minus NBA players. Pag walang NBA players, yung core ng ibang teams is nandun. Yung core ng ibang teams is nandun. Kumbaga sa Dominican Republic, meron na silang familiarity at chemistry. Bakit? Kasi ipa-plug in mo na lang, ipapasok mo na lang yung mga NBA players pero yung core ng team is nandun. Core ng team is nandun, walang nababago ron. Ang nababago lang is kung may NBA players na maglalaro at may NBA players na magsasabi na pass muna sila. O, yung Greece, diba? Nag-back out si Giannis. Bakit maganda tinatakbo ng Greece? Diba? Yung Dominican Republic, hindi lang si Karl Anthony Towns yun, may Al Horford pa yun. Di ba? Nag-back out si Al Horford at saka yung iba pang NBA players nila. Oh. Kasi NBA players, ipapasok mo na lang yan. Hindi yan yung hindi sila yung aasahan mo. Kasi, paano kung mag-back, say for instance, sabi ni Kat,
papahinga muna siya, hindi siya maglalaro. O paano yun? So, ibig sabihin, may reserba na yung bawat team na matagal nang magkakasama. At hindi natin pwedeng sabihin yun sa gilas. So, yun lang sinasabi ko, bakit ka magpapasok ng naturalized player na walang ka-idea sa laro o sa playing capacity ng isa. Isa lang yun. Isang player lang yun. Kasi, nung naglaro si Clarkson dito, okay, nung si Clarkson ay naglaro sa qualifying window, injured at hindi naglaro si RR. So, natural, wala siyang alam sa kung anong kayang gawin ni RR. Di ba? Kailangan ng familiarity at chemistry sa isang basketball game, whether it's NBA, PBA, FIBA. Hindi porket NBA caliber ka, basta ka na lang ipapasok. Yun yung isa pa. Kaya niya pinipilit yung mga tira niya at hirap na hirap siya kasi wala siyang idea. Wala siyang idea anong di ba? Hindi pa niya alam kung anong full strength ni Scotty, full strength ni CJ, full strength ni RR, di ba? Siguro ang may idea lang siyang may full strength is yung kay Kai kasi may pasa siya na may mga lob, may mga alley-oop play siya na kay Kai Soto pupunta, so maaring kabisado niya na si Kai Soto. Wala nga siyang alam siguro maliban kay Kai Soto, wala pa siyang alam dun sa, hindi pa niya alam fully, hindi pa niya naintindihan kung paano maglaro yung iba niyang kakampi, maliban kay Kai. Yun, di ba? Bakit kahapon ang ganda na ng laro ni Soto, ang ganda na ng laro mas gumanda laro ni AJ Edu. Si Kai at saka si Edu magkasama defensively. Alam nyo na kung paano gagamitin si Kai Soto. Bakit natalo pa rin? Naibaba nyo ng 4. Alam nyo yung familiarity at chemistry, factor yan ng in-game adjustment and after timeout plays. Tumime out yung coach. Pagbalik nila sa court, pagkatapos ng timeout, yung chemistry and familiarity dun pumapasok. Yung kasi matagal na silang nagpa-practice. Kumbaga pag nag-timeout yung coach, nire-remind lang sila ano yung dapat nilang gawin. Kaya ka nga ta-timeout para ipaalala sa players mo. Yun ang isang purpose ng timeout. So bakit magpapasok ka ng team? Bakit magpapasok ka ng naturalized player na clueless sa playing capacity ng isa sa mga kakampi niya? Yun ang kino-question ko dahil kay Clarkson mismo nang galing. Yung tinanong siya sinong Gilas teammate niya yung kay Jennifer na naman sabi ko, hindi na dito nakatira, may sakit, may cancer, malayo, hindi ko ano saan nakatira. Sino sa Gilas teammate niya yung anong tawag dito? Sino sa Gilas teammate niya yung impress siya? O sumagot siya. Wala. Nagulat siya na kaya pala ni RR Pugoy yun. So, ibig sabihin ba? Diba? Bakit ka hindi kasalanan ng coach yun. Hindi kasalanan ng coach yun. Yung sa SBP, bakit bigla mong ipapasok yung player na parang wala masyadong alam sa playing capability ng kakampi niya na local. Okay? Doon tayo papasok. Kung si Brownlee yung naturalized, Justin Brownlee. Kung si Justin Brownlee yun, alam niya kung paano niya papasahan si Pugoy. Alam niya Pugoy can post up small defenders. Alam niya Pugoy can command double teams. Bakit? Kasi siya minsan yung dumodouble kay Pugoy. Siya minsan yung help defense kay RR pag sa talk and text.
AT&T versus Hinebra. Oh, bakit alam niya? Kasi nakakalaban niya si Pugoy. Alam niya na. Dahil pabalik-balik na siyang import dito, ilang taon na, naging familiar na siya kung paano maglaro yung player ng ibang team. Nakakamping niya sa gilas. Kasama niya sa mga tune-up games. Okay? Hindi lahat ng tune-up games panalo kayo. Minsan nga tune-up games natatambakan kayo. Pero doon kayo nagkaka-familiar. Ano yung sinabi ni Coach Tim? We miss Justin Brownlee at the 4. O, yun yung sinasabi ko, di ba? Pag lumabas si Japet, pwedeng si Justin Brownlee yung sasalo. Or yung ibang player na above 6'4", 6'5". Diba? Kasi minsan ang sumasalo, hindi ko maintindihan eh. Diba? Dwight is being forced to switch against big players. Minsan si Dwight yung napipilitang mag-switch. Ang napupunta kay Dwight Ramos is yung malaking player. So bakit? It's lack of familiarity and chemistry in defense. Kasi si Dwight mismatch yun. Pagka yung big man ang napunta kay Dwight, automatic na yun 2 points. Hindi naman kaya ni Dwight yung sentro ng kalaban sa poste. I mean, Dwight can guard perimeter players but not power forwards and center.